Tamaro's POV. Hindi yan totoo. Sigaw ni Angela sa akin. I want to hurt myself. Napakagagot lang ako para kalimutan ang bagay na yon. Dapat bago ko sila dinala dito, sinigurado kong walang kahit anong bakasan tungkol sa sekretong iyon. Madalas si Dad sa resort na ito na nabubuhay pa siya, kaya naman may importante din kaming gamit dito. Kahit si Mommy madalas din dito. Dahil ang siyang naramdaman ko kasamang aking mag-ina, wala ngayon sa aking isip. Nawala ang lahat ng problemang iniisip ko. Nakalimutan ko lang sandali. Look, Angela, you don't need to. Di na tuloy ang sasabihin ko dahil agad niyang tinaas ang kamay niya, tanda na gusto niyang tumahimik muna ako. Tinangka ko siyang lapitan pero lumayo ito. Hindi pwede. Ayoko, Tamaro. Wala sa sariling sigaw pa niya. Tumataas na rin ang boses niya at kita ko sa galaw niya ang pagkataranta. Inihanda ko ng sarili ko noon para sa pagkakataong to pwedeng mawala ang lahat. Maging ako hindi din makapag-isip ng maayos dahil nakikita kong nasasaktan siya. Napaupo ito at sinubsob ang kanyang mukha sa mga palad. Ako lang anak ni nanay. Sabi niya ako lang prinsesa niya. Kung hindi totoo yung sinasabi mo, hindi ko siya kapatid. Umiiyak na pagtanggi pa niya. Wala akong kapatid. Ako lang anak ni nanay, hindi yan totoo. Paulit-ulit pang sabi nito habang nakayoko. Hindi ko na napigilan, lumapit na ako. Nagpapamigla siya pero lalo kong hinigpitan ang yakap ko sa kanya. Nakita ko kung paano tumulong masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Mas lalo ako nasasaktan. Paano nangyari yon, Tamaro? Umiiyak na tanong niya. Not now, baby. One step at a time. Please, Angela, just calm down. Pag-aalo ko sa kanya. I guess I'm not yet ready para sabihin sa kanyang lahat. I want her to be prepared. I want her to feel secure and I want to assure her first bago ko sabihin sa kanyang lahat. Dahil sigurado ako sa isang maling pagkakaintindi at sa isang maling kwento ko'y po pwedeng mawala itong masayang pamilya na meron ako ngayon. Ayoko na, Tamaro. Napapagod na ako. Gulong-gulo na ako, please. Nagmamakaawa ako. Sabihin mo ng totoo. Pagmamakaawa niya. Hinalikan ko siya sa noo at mas lalong hinigpitan ng yakap sa kanya. Sasabihin ko, Angela, promise. Sasabihin ko. But not this time, baby. Not this time. Pangumbinsi ko sa kanya. Naramdaman ko ang paghinahon nito pero hindi pa rin tumigil ang mahihinang paghikbi. Nakatingin lang to sa akin kung saan habang tiyak na umiiyak. Mukhang malalim ang kanyang iniisip. Binuhat ko siya patungo sa kama at doon iniupo. Ganoon pa rin siya. Kaya naman pinahiran ko ang kanyang mukha na basang-basa ng luha. Huwag kang ganyan, Angela, please. Nandito pa kami ni Tristan. Kailangan ka namin. Pagpapaalala ko sa kanya. Bakit ganon? Ang daya. Buti pa yung ibang tao alam nila yung totoong kwento ng buhay ko pero wala akong kaalam-alam. Sumbong nito. May mga bagay na hindi na dapat malaman pa, Angela. Pagpapaintindi ko sa kanya. Ginawa kanyang kamay ko na mahigpit. Please, Tamara, gusto kong malaman. Nagmamakaawa ako sa iyo. Please, sabihin mo sa akin. Patuloy na sabi pa niya. Agad ko siyang hinalikan sa labi at sandali at saka tumango. Promise, Angela, sasabihin ko rin sa iyo. Angela's POV. Napabalik ako sa aking sarili nang sabihin ni Tamaro na nilalagnat si Tristan. Oo nga't wala ako sa aking sarili dahil gulat pa rin ako sa aking mga nalaman. Ngunit kahit kailan hindi ko matitiis ang aking anak. Baby, nandito na si Mama. Pag-aalo ko dito. Kanina pa to umiiyak. Mainit siya kaya naman agad ko siyang pinainom ng gamot. Lumapit sa amin si Tamaro habang karga ko si Tristan. Hanggang ngayon di ko pa rin alam kung ano bang dapat kong maramdaman para sa kanya. Bukas pumunta tayo ng bayan para maghanap ng doktor. Sabi ni Tamaro habang pinapakalma din ang anak namin na walang tigil sa kakaiyak. Hinalikan pa niya ito sa ulo dahilan para medyo magkalapit kami. Kita ko ang panulumo niya na mapansin ang aking paglayo. Angela? Tawag niya sa akin. Napailing ako at napayoko. Sa mga oras ito, hindi ko pa alam kung ano ba talagang dapat kong unahing isipin. Parang sasabog ng utak ko sa sobrang gulo nito. Marami akong gustong itanong at malaman pero sa ngayon gusto ko mag-focus kay Tristan dahil may sakit ito. Angela, matulog ka na. Ako na magbabantay kay Tristan. Suwestyon ni Tamaro. Kinagabihan. Ayoko. Maiksing sagot ko. Kahit doon pa man, di talaga ako natutulog pag nagkakasakit to. Binabantayan ko talaga ang pagtaas at pagbaba ng temperatura nito. Napabuntong hininga na lang si Tamaro at wala nang nagawa. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Mahal ko kayo, Angela. Mahal na mahal ko kayo. Puno ng senseridad na bulong nito sa akin. Namanhid ang buong katawan ko sa mga oras na to, dahilan para mawala yung epekto niyon sa akin. Nakakapagod na rin palang maniwala sa mga bagay, lalo na kung di mo alam kung totoo ba yun o hindi. Flashback. Hindi na muna babalik si nanay sa Manila. Aalagaan muna kita.
Malambing na sabi nito sa akin habang pinupunasan ako ng bimpo. Wala pa tong tulog mula kagabi dahil sa pagbabantay sa akin. Nanay, okay na po ako, matulog na po kayo, sabi ko. Umalikan to at saka hinalikan ako sa noo. Hindi aalis si nanay hanggat di gumagaling ang prinsesa niya. Malambing na saad pa niya. Di man magandang sabihin na sana pala, palagi na lang ako may sakit para palagi nandito si nanay. Gusto ko palagi siyang nasa tabi ko. Kapag katulad ni Tia Magda kay Jessa, kahit inaalagaan ako ni Tia na parang anak niya na rin, sigurado ko iba ang pakiramdam kapag si nanay mismo ang kasama at taga-asikaso sa akin sa araw-araw. Nay, sobrang sakit po ng tiyan ko. Reklamo ko dito. Nataranta siya dahil sa aking sinabi. Kaagad naghanap ng gamot para ipainom sa akin. Abala siya sa paghahanap nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kita ko ang gulat at pag-aalala nito dahil na rin sa kanyang kausap. Mabilis niyang binitawan ng gamot, tsaka mabilis tumungo sa kwarto. Kahit hirap maglakad dahil sa sakit na nararamdaman ko, nagawa kong puntahan si nanay sa kwarto. Nay, saan po kayo pupunta? Naguguluhang tanong ko. Nagmamadali nitong nilagay ang mga gamit niya sa kanyang malaking bag na ginagamit niya tuwing luluwas ng Maynila. Sinugod kasi sa ospital yung alaga ko, kailangan si nanay doon ngayon, sagot niya sa akin. Mas lalo mo ako napaiyak. Dahil sa sakit ng ulo at siya, nadagmawa ang pinakaayaw ko sa inyo. Sabi mo pa, hindi niyo ako iiwan hanggat di pa ako magaling. May pagtatampong sumbat ko dito. Napatigil siya at nanulumong tumingin sa akin. Anak, babalik din naman ako kaagad eh. Sisilipin ko lang yung alaga ko. Tapos babalikan kita dito kaya dapat promise mo sa akin na pagbalik ko, magaling ka na. Pang-uuto pa niya. Bumagsak ang balikat ko. Matagal na akong sukang-suka sa salitang promise babalik ako. Kaya naman di na lang ako nagsalita at nakayo kong bumalik sa aking kwarto tahimik na umiyak. Angie, sige na, aalis na si nanay ha? Paalam na sigaw nito sa labas. Di pa ako nag-abala na lumabas ng kwarto para ihatid sa kanyang pasakay ng tricycle. Bakit ganon? Mas mahalaga ba yung alaga ni nanay sa Maynila kaysa sa akin na anak niya? End of flashback. Ayaw ko mang isipin pero mukhang naging mas malinaw na ata sa akin ngayon ang mga bagay. Sinabihan ko si Tamara na siya munang matulog at pagkagising niya ako naman. Ayaw pa sana nitong pumayag pero pinilit ko siya. Sa oras na ito parang sasabog ng aking puso. Kailangan ko na makakausap. Kagad kong kinuha ang phone at nakita ko ang number ni Sir Hendrix. Tumindig lahat ng balahibo na maalala ko kahit siya ay may alam din. Napatingin ako kay Tabaro na mahiming na natutulog. Bakit ko pa siya hintayin kung pwede ko namang itanong lang yon kay Sir Hendrix? Tinawagan ko siya para kausapin. Sabihin ng aking pakay. Agad tong nabahala na marinig niyang aking pag-iyak habang kausap ko siya sa phone. Kaya naman ng mga oras din yon, agad siyang bumiyahe patungo sa akin. Babalik si Mama. Paalam ko sa aking anak bago to hinilikan sa ulo nang nagmadaling araw na. Naingat akong lumabas ng kwarto. Nag-text si Sir Hendrix na nandito na siya at malapit siya sa resort. Yakap ko ang aking sarili. Sobrang lamig na kahit naka-jacket ako. Wala pa gaanong tao dahil masyado pang maaga. Walking distance lang ang layo ng pinagparkingan niya. Mas lalo akong kinabahan na makita ko ang kanyang sasakyan. Sa totoo lang, natatakot akong malaman ng lahat ng mag-isa. Para kasing kailangan ko ng makakapitan at karamay. Mabilis siyang bumaba para lang salubungin ako. Hinubad niya ang suot na jacket at mabilis yung ibinalot sa akin. Shit, Angela, namumutla ka. Galit pero nag-aalala lang sabi nito at marahil dahil sa wala pa akong tulog at dahil sa kaba at takot na nararamdaman ko sa ngayon. Agad niya akong inakay patungo sa kanyang sasakyan at pinaupo sa may passenger seat. Sabi ni Tamaro, kapatid ko rin si Maricar pero ayoko maniwala. Sir Hendrix, ayoko maniwala. Umiiyak na giit ko. Niyakap niya ako at inalo. Parang umurong ang dila ko na makipag-usap sa tungkol dyan. Hindi ko kaya na makitang ganyan ka. Mabilis akong kumawala sa kanyang yakap. Gusto kong malaman. Desperadang sabi ko. Nag-iwas siya ng tingin at napabuntong hininga. Hindi kaya mas makakabuti kung kayo mag-asawang mag-usap tungkol dyan? Napailing ako. Natatakot ako na baka may lihim pa sa akin si Tamaro. Hindi imposibleng kahit papaano may itatago pa rin siya sa akin. Ayoko noon. Laban ko. Matagal bago niya binasag ang katahimikan. Base sa mga nalaman ko sa private investigator ni Tamara na nagkataon ding nagtatrabaho sa akin. Pagsisimula niya. Bago pa man magkakilala ang nanay at tatay mo, matagal na rin tong nanilbihan bilang isang katulong sa Maynila which is sa pamilya Santibanez. To make the story short, naging surrogate mother siya para sa mga ito. At yun na nga si Maricar. Kumunot ang aking noo. Bakit kailangan si nanay pa?
wala sa sariling tanong ko. Siya kasi ang isa sa pinakamalapit na mag-asawa at di papayag si Mrs. Antibanez. Kung sa ibang babae, malaking tiwala nila sa nanay mo, Angela. Patuloy na kwento pa niya. Oo nga't nakapag-asawa na siya at yun ang tatay mo. Nagkaanak din siya at ikaw yon. Pero hindi pa rin niya maiwan si Maricar dahil bata pa lamang. Mahina na talaga ito at sakitin. Di pa man kaano na-absorb ng buong pagkatao ko, agad na ako nagtanong. Marami pa akong gustong malaman. Nabanggit nun sa akin ni Tamaro na yung nanay ni Maricar ang kabit ng daddy niya. Ang nanay ko ba yon o si Mrs. Antibanez? Desperadang tanong ko. Sandaling napatingin sa akin si Sir Hendrix na para bang ayaw niya na magsalita tungkol dito. Pero hinawakan ko ang kanyang kamay. Kailangan kong malaman. It was Mrs. Antibanez. Ang kaso nga lang dahil sa kapangyarihan niya at pera, mali ang naibigay na impormasyon ng tauhan nila Tamaro sa kanila. Doon na nila diniin ang nanay mo, Angela. Kaya ang nanay mo ang nabutungan ng galit nila. Agad ako napaiyak. Si nanay, wala siyang kasalanan pero siya ang nagdusa. Nawala siya sa amin dahil sa kagagawa ng ibang tao. Inosente ang nanay ko kaya naman sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Ang isiping wala siyang ginawang mali, ngunit yun ang naging kapalit ng pagtulong niya. Buhay niyang kapalit at ang oras sana na magkasama pa kami. Alam ba ni Tamaro? Umiiyak na tanong ko. Late na nilang nalaman na mali palang taong napagbuntulan nila ng galit. Nangyari na. Kaya ba sila nagkakilala noon ni Maricar? Nahihirapang tanong ko. He really loved Maricar. At yung pagkikita ninyo is another story to tell. Seryosong sagot niya na ikinakunot ng noo ko. Anong ibig mong sabihin? Di mapakaling tanong ko. Hindi yun aksidente, Angela. Sinadya niya yun. Please, Sir Hendrix, gusto ko talagang malaman. Pagmamakaawa ko sa kanya. Ayaw mo makinig kay Tamaro dahil may duda ka na baka magsinungaling siya. Pero sa akin, Angela, hindi ka ba natatakot na magsisinungaling din ako sa'yo? Hamon niya sa akin. Mas lalo ko ng lumot, napasubsob na lang ako sa aking mga palad, tsaka marahang umiling. Hindi ko na lamang gagawin ko. Basta gusto kong malaman lahat ngayon. Garalgal na sambit ko pa. Nadinig ko ang mabigat na pagbuntong hininga ni Sir Hendrix. Nang malaman ni Maricar tungkol sa'yo, pinapahanap ka niya. Datay matagal na sila na Tamaro. Ang kaso nalaman ng ate mo na may sakit siya. Hindi ko siya ate. Maraing sambit ko. Nalaman ni Maricar na may sakit siya kaya mas pinili niyang ipatigil muna ang paghanap sa'yo at pumunta ng Amerika para magpagamot. Hindi niya sinabi kay Tamaro ang dahilan kaya naman nagalit si Tamaro sa kanya. Siguro para maging patas, naganap siya ng ibang bagay na po pwede niyang pagtuunan ng galit. And it's you. Sandaritong napatigil at napatingin sa akin. Pinahanap ka ni Tamaro dahil gusto niyang magiganti kay Maricar. Ginawa niyang lahat para magtagpo ang landas ninyong dalawa. Pagpapatuloy pa niya. Ibig mong sabihin, ginamit na lang ako para saktan si Maricar? Nahihirapang tanong ko dahil parang gumuguhit ang sakit sa aking dibdib. Umiwas to ng tingin saka tumango. Hindi ko na napigilan pa ang paghikbi. Iniisip niya siguro na mas magiging pato sila ng Maricar pag dumating yung oras na malaman niyang yung hinahanap niyang kapatid ay ang ipinalit sa kanya ni Tamaro. Conclusion pa niya. Mariin ako napapikit. Baka naman kahit konti, minahal niya rin ako, di ba? Hindi naman imposible, di ba? Pagpapumilit ko. Hinawakan ni Sir Hendrix ang kamay ko. Kung minahal ka niya talaga, Angela, kahit konti man lang, hindi sana siya mapipilitang bumalik sa'yo. Pagdadahilan nito, kumunot ang aking noo. Mahal na mahal din ni Maricar si Tamaro pero nung nalaman niya na wala siyang pag-asang gumaling pa, pinakausapan niya itong bumalik na lamang sa'yo. Naibaling sa'yong lahat. Kung mahal talaga ni Tamaro si Maricar, hindi siya mapipilitang gawin yon. Dahil dapat naging porsigido siya para manatili sa tabi ni Maricar. Laban ko pa. Mariing umiling si Sir Hendrix. Kaya pumayag si Tamaro na bumalik sa'yo dahil alam niyang yon ang magpapasaya kay Maricar. Sorry to say this, Angela, pero lahat ng to para kay Maricar. Malungkot na saad niya. Parang unti-unti bumagal ang pagtibok ng aking puso. Ang kaninang bigat sa aking dibdib mas dumoble pa ngayon. Ang kaninang luha sa aking mga mata mas tumakas ang pag-agos. Si nanay, mas pinili niyang makasama na matagal si Maricar kaysa sa akin. Ngayon naman si Tamaro kaya siyang nasa aking tabi para naman kay Maricar. Di ko napigilan ang pag-burst out. Hanggang kailan ako makikihati? Umiiyak na sigaw ko. Angela, maluman na tawag sa akin ni Sir Hendrix. Patay na siya pero bakit siya pa din? Bakit para sa kanya pa din? Bakit siya na lang palagi? Di ko na napigilan ang aking sarili. Niyakap niya ako. Paano naman ako? Kailan ako magkakaroon ng para lang sa akin? Nakakasawa ng tumanggap ng tira-tira. Umiiyak na sambit ko sa kawalan.
Ang hirap manglimos ng tira-tirang oras, ng atensyon, lalo na ng pagmamahal. Nakakapagod na. Minsan na ako nasaktan pero parang iba yung ngayon. Para bang kung dati nasasaktan ako pero nagagawa ko pa rin magbulag-bulagan at paniwalain na sarili ko sa mga bagay na sa tingin ko ay tama. Ngayon hindi na. Di naman masamang sumuko, hindi ba? Nahihirapang tanong ko. Naramdaman ko ang pagkaplos nito sa aking likuran. Hindi masamang sumuko, Angela. Pwede magpahinga pero tandaan mo, nandyan pa si Tristan. Kailangan kanya hindi ka po pwede maging mahina para sa kanya. Pagpapaalala pa nito. Gusto ko umiyak ng malakas. Gusto ko ilabas lahat ng sakit na nararamdaman ko pero nahihirapan ako. Masyado na kasi talagang masakit. Pwede bang hintayin mo kami? Pakiusap ko dito. Tumango na lang to kahit di ko pa sinasabi sa kanya ang plano ko. Kung totoo nga ang napipilitan ng si Tamaro, ako at ang aking anak ang kusang aalis. Hindi ko hayaang maranasan ni Tristan na makatanggap ng tira-tirang pagmamahal ni Tamaro. Malinaw na sa akin ang lahat. Ang buong siya ay na kay Maricar pa rin talaga. Angela, nag-alala ako sa'yo. Saan ka ba nanggaling? Kitang-kita kong pag-aalala sa kanyang mukha habang tinatanong ako. Naabutan ko siyang pabalik-balik ang lakad sa harapan ng pinto. Kaagad ko na siyang nilampasan at kahit ang tanong niya hindi ko na rin pinansin. Anong ginagawa mo, Angela? Medyo garalgal na tanong niya habang ipinapasok ko mga damit namin ni Tristan sa isang traveling bag. Di ko siya sinagot bagkos mas binilisan ko pa ang pag-aayos. Angela, anong ginagawa mo? Tanong niya at ngayon ay umiiyak na. Nang ipinagpatuloy kong hindi pagpansin sa kanya, mabilis niyang hinatak sa akin ang traveling bag at buong lakas na ibinato sa kung saan. Tangina naman, ano bang nangyayari sa'yo? Umiiyak na tanong nito at sobrang bilis ng kanyang paghinga. Hindi mo ba nakikita, Tamaro? Iiwan ka na namin. Matapang na sigaw ko sa pagmumukha niya. Hindi pwede, Angela. Ayoko please, parang awa mo na. Pagmamakaawa niya. Dahil sa inis na sampal ko siya. Di pa ako nahusto at sunod-sunod na sampal pa ang binigay ko sa kanya pero tinanggap lamang niya ito. Putang ina ka? Sigaw ko sa pagmumukha niya. Nagahari ang galit sa aking buong katawan pero si Tamara nagawa pang lumuhod sa aking harapan at yakapin ang aking mga binti. Please Angela, huwag kayong umalis. Huwag niyo akong iwan. Hindi ko kaya. Humihikbing pagmamakaawa nito. Pinilit kong tanggalin ang pagkakayakap niya sa aking paa. Tama na, Tamaro. Hindi mo na kailangan pang gawin to. Hindi mo na kailangan pakisamahan pa kami dahil lang sa isa to ang pakiusap ni Maricar sa'yo. Sige na, malaya ka na. Siguro naman masaya na si Maricar ngayon dahil kahit wala na siya, siya pa rin ang mahal mo. Sumbat ko sa kanya pero agad lamang tong umiling. Angela, magpapaliwanag ako. Pakiusap nito. Napakawalang hiya mo, Tamaro. Nananahimik ako sa probinsya namin pero bakit kailangan ako pa magbayad sa ginawa niyang pangiiwan sa'yo? Sobra kitang minahal. Ginawa ko lahat para sa'yo pero ito lang pala ako sa'yo. Nang gagalaiting sambat ko pa. Parehas lang kayo ng nanay. Si Maricar lang ang iniisip ninyo. Hindi nyo man lang naisip yung nararamdaman ko. Nasasaktan din naman ako Oo, lumaki akong wala na si tatay pati na rin si nanay. Oo, lumaki akong mahirap pero sana naman naisip nyo na yung sakit na pwedeng maramdaman ni Maricar, mararamdaman ko rin. Pangaral ko sa kanya. Angela, aaminin ko. Si Maricar ang dahilan kung ba't ako bumalik sa'yo pero Angela, hindi lang yun dahil sa utos ni Maricar. Dahil kung tutuusin nga, pwede ko nang gawin ng mga bagay na gusto kong gawin. Pero hindi ko ginawa, Angela. Nanatili ako sa tabi niyo ni Tristan dahil mahalaga kayo para sa akin. Paliwanag niya. Angela, maniwala ka, mahal na kita ngayon. Mahal na kita, Angela, kaya nagmamakaawa ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patuloy niya. Tamara, ayoko na. Siguro mas mabuti kung ako na lang mag-isa. Kami na lang ni Tristan. Nakakatakot ng magtiwala. Pumiyok na sabi ko pa dahil sa pag-iyak. Agad tong umiling. Huwag, Angela. Oo, inaamin ko lahat ng pagkakamali ko pero Angela, please. Please, huwag niyo naman akong iwan. Hindi ko kayang wala kayo. Gusto ko itong pakiramdam yung masaya tayo katulad mo. Hindi ko rin naman ito naranasan sa pamilya ko Ngayon lang din ako naging ganito kasaya. Umiiyak na pagmamakaawa at pagpapaliwanag niya. Pinatay mo ang nanay ko. Kinamit mo ako, sapat na sigurong dahilan yon para iwan ka na namin, Tamaro. Tama na muna. Grabe ang sakit mong mahalin. Hiyaw ko. Di na ako nagpaligoy-ligoy pa. Agad akong tumungo sa kama para punta ng anak ko, pero agad humarang si Tamaro sa akin. Huwag naman ganito, Angela. Huwag niyo naman akong iwan. Nagmamakaawa ko sa iyo. Desperadong sabi niya pa. Pero hindi ko siya pinansin. Pinilit kong makalapit sa anak ko pero niyakap lamang ako ni Tamaro. Mahal kita, Angela. Maniwala ka sa akin. Mahal kita.
Paulit-ulit na bulong niya habang nakayakap ako. Sige nga, Tamaro. Sinong mas mahal mo ngayon, si Maricar o ako? Hamon ko sa kanya. Ikaw, Angela. Diretsahang sagot niya. Napait ako napangiti. Sabihin mong hindi mo na mahal si Maricar. Sabihin na wala na siyang halaga sa'yo. Sabihin mo nakalimutan mo na siya. Sabihin mo wala ka ng pakialam sa kanya. Hamon ko pa sa kanya, pero hindi siya nakasagot. Nanatiling nakatingin sa akin at umiiyak. Kunin mo lahat ng retrato niya, lahat ng bagay na may alaala niya. Kunin mo nga lahat. Tamaro, tsaka mo suungin ang kaharap mo. Kaharap ko pa. Hamon ko pa. Akala mo ba hindi ko nadidinig? Minsan magigising ako, pangalan ni Maricar ang binabanggit mo. Pakawalan mo na ako, Tamaro. Wala naman akong halaga na sa'yo, diba? Paungonsensya ko pa. Angela, mahal kita. Oo, pero hindi mo naman ganun kabilis maaalis si Maricar sa akin. Paliwanag pa niya. Halo-halong emosyon na rin ang aking nararamdaman. Marena akong pumipikit pero nandoon pa rin yung sakit. Gusto ko tanggalin yon at gusto kong sumigaw. Di ako makahinga sa harapan niya kaya naman tumakbo ako palabas hanggang sa makarating ako sa may kalsada. Angela! Sigaw na tawag ni Tamara sa akin. Di ko siya pinansin at nagpatuloy pa rin sa pagtakbo. Malayo pa lang nataraw ko ang pagbaba ni Sir Hendrik sa kanyang sasakyan marahil para salubungin ako. Pagkaapak ko sa kalsada agad ako nabingi dahil sa malakas at mababang bosina ng sasakyang diretso patungo sa akin. Angela! Magkasabay na tawag nila sa akin. Ngunit hindi ko na nagawang lingunin pa ang dalawa at agad kong naramdaman ng pagtama ng sasakyan sa aking katawan. Bumagsak ang katawan ko sa lupa kasabay ng malakas sa pagtama ng ulo ko dito at tuluyan ng nagdilim ang aking paningin.